Yo, what's up? Ako nga pala si Kaburat, never been touched, never been kissed, virgin pa, kaya wag ka na umasa. Hoy, wag ganon. Hoy, ano yun? Yo, what's up mga Kaburat? Alis na kami, papunta na kami ng Vietnam ulit. Mga bagahe. Hindi na mainit. So, time check, it's 2 p.m. Ang flight pa namin is 7 ng gabi. Sobrang aga nila. Sensitibo't mainitin ilang beses man kusigin ng konsensya'y parang di rin tatalab pagkat ang puso ko ay So, see you Vietnam in a bit. Ngayong araw nga mga Kaburat ay ang flight namin pabalik ng Ho Chi Minh City, Vietnam. Inagahan nga namin ang pag-alis namin dito sa bahay ng kapatid ko kasi medyo mahaba-haba yung biyahe namin papunta ng Clia 2. 45 to 1 hour nga pala bago makarating ng international airport dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. At para rin hindi rin kami gahol sa oras kasi mga Kaburat meron nga kaming check-in baggage. Dito pa naman sa Kuala Lumpur International Airport ay inaabot ng siyam-siyam sa pagpila para maka-check-in lang. Kasi alam nyo ba mga Kaburat na ang Kuala Lumpur International Airport ay isa sa pinaka-busy na airport sa buong mundo. At eto nga mga Kaburat, kung mapapansin nyo ay sa expressway na kami nagdaan. At antok na antok nga ako nito mga Kaburat kaya natulog muna ako sa biyahe. Ang cute ko pala pagtulog. Sana all. Hoy, gising Kaburat, mag-voice over ka pa. At para lang nga kaming nasa South Luzon Expressway neto. Ang linis nga pala mga Kaburat ng expressway nila dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Kaya naman ang sarap bumiyahe dito. 45 minutes na nga mga Kaburat na nagbabiyahe kami. At natatanaw ko na nga ang airport. Bali, AirAsia nga pala ang sasakyan namin pabalik ng Ho Chi Minh City, Vietnam. Dito nga pala mga Kaburat sa airport ng Kuala Lumpur, Malaysia ay marami ring mga Filipino na nagtatrabaho sa loob ng airport na yan. At totoo naman talaga mga Kaburat na kahit saan sulok ng mundo ay may makikita kang mga Filipino. Tara mga Kaburat, samahan niyo ako sa loob ng Kuala Lumpur International Airport. Hey yo, what's up mga Kaburat? Dito na kami sa Clia 2, Kuala Lumpur International Airport. Check natin kung pwede na mag-check-in. Ho Chi Minh. Wala pa. Tagal pa yan. So hindi pa pwede mag-check-in. Gala-gala lang muna. Buhay ng sarili ko, buhay kung saan marahil sa iba ay kawang gala-gala sa naging buhay nila at ninais ang landas na saganat na tututok sa gulo. Sobrang dami ng passengers ngayon. Ayan, so AirAsia kami to Ho Chi Minh City. Hindi pa siya naka-open. Para sa akin ang putuli ng sungay na pangako ko sa babae. Gabi pa kasi ang ano namin, umapaaga kami. Kasabay ng lahat ng pinangaral ni Itay na batid ko para sa akin. Hey yo, what's up mga bro? I got my boarding pass at sobrang early. Pasok na rin kami. At waiting na lang namin yung boarding namin natin. Kasi anong oras pa? Mag-aantay pa kami, 4 hours pa kami mag-aantay dito sa airport bago umalis ang aeroplano. Alright? Hello, what's up? Papunta na kami gate L4. Hanapin namin. Magbo-boarding na. Marami pa kaming ginawa. L. Ay, hindi na pwede yan. Hindi na pwede yung dalip. Ibay naman. Oh. Ang haba ng lakarin dito sa Clia. L16 pa kami. Ay, grabe. Haba.
Hey yo, what's up mga kabrat? Ayan, nag-order kami ng noodles while waiting sa aming flight. Time check, it's 7 and then ang flight namin ay 7:35. Ayan, so nag-wait kami. Tapos nag-order kami. Kakain muna kami bago lumipad papunta back to Saigon. Ano na naman chicken? Nanihipag din lang to. Ay wala. Mabuti na lang sa akin ika'y dumating, kaya't nabago ang ihip ng hangin. Hindi ko akalain, kaya mong ayusin ang nasira at nawasak kong damdamin. Para bang isang araw nang nagkaroon ng pag-asa, mabuhay kitang makasama. Huwag kang mag-alala kasi lahat ng pangit kong nakaraan ay gagawin ko na lang isang alaala. Medyo matagal, tagal ko rin to bago nadama. Ang hirap kasing makaahon sa pagkadapa. Halos di ko na nga alam anong pakiramdam na mahalin at higit pa doon ang pahalagahan. Minsan kasi akala ko laro na lang lahat, kaya ngayon tinatawa ko na lang kahit mabigat. Kesa umiyak nang umiyak, laring mapapala. Mainam pa pala kapag sarili ang nauuna. Magagawa mo ang lahat ng mga gusto mo. Ngayon alam ko na kung bakit ba nangyari to. Ngayon mas lalo kong natuto sa aking kamalian. Kaya bawat galaw ngayon ay pinag-iisipan ng maigi at di na rin mapapauto. Nadala na ako mula ng lahat ibinus ko, pero lahat nagbago dahil sa isang pangyayari. Muli na naman akong nakakilala ng babae na kuyari. Kaya magmula nung makilala kita, ang dating mapait ngayon matamis na ulit pagkatimpla. Hindi ko nga inaasahan ang bagay na to. Nung makita nga kita, ni wala akong pakay sa'yo. Kaya ang pangyayari to, di ko talaga inasahan. May pupuyot pa pala sa tulad ko na binasahan. Puro alinlangan kasi noon ang aking isip, laging napangungunahan ng tampo at pati galit. Kaya imbis makalimot, lalo lang naaalala. Lalo na pag may magkasintahang magkasama. Pero nung tumagal, natuto na ako't nagsawa. Salamat sa mga kaibigan kong nagpaalala. Ang lahat ay di pa huli, kaya huwag magmadali. Kung ngayon ikisabi, walang araw ay ngingiti. Malamig man ang iyong gabi, wala ka mang katabi. Asahan mong mangyayari din ang aking sabi-sabi. Kagaya ko ika'y dumating, kaya't nabago ang ihip ng hangin. Hindi ko akalain, kaya mong ayusin ang nasira at nawasak kong damdamin. Para bang isang araw nang nagkaroon ng pag-asa, mabuhay kitang makasama. Huwag kang mag-alala kasi lahat ng pangit kong nakaraan ay gagawin ko na lang isang alaala. Tandaan mo tong sasabihin ko sa'yo, di porket nabigo di ka na ulit tatayo. Tagal mo nang nabuhay sa mundo, ba't di ka pa masanay? Hindi naman puro kasiyahan lamang ang buhay. Darating talaga sa puntong parang di mo na kaya, pero ganun pa man dat sa Diyos mo ipaubaya. Siya nang bahala sa di natin kayang gawin. Huwag mong ipilit kung di mo naman kayang harapin. At tanggapin mo na lang na hindi siya para sa'yo. Huwag mong masyadong damdamin, yan ay aral sa iyo. Totoo, gaya ko, napakaraming natutunan. At kusa na lang dumating yung sarili na ang pinagtuunan. Binuno niyang mga kulang, at ako'y inalis niya sa kalungkutan. Hey yo, what's up mga kabrat? May lumaban Now at boarding, kahit sila papunta na kami ng eroplano kung saan kami sasakay. Papunta kami ng Ho Chi Minh City, Vietnam. We'll see you in a bit. Ay nanay ko, nagmamadali. Akala mo lagi may iwan ng eroplano. Nag-chill-chill nga lang ako eh. Hindi naman may iwan ng eroplano. Makita ko sa inyo. Ho Chi Minh. Phuket yan, papunta ng Phuket. Ho Chi Minh, di ba may araw pa ganun? Ito Phuket eh. Yeah, I think so. I don't know. I think it should be. We can always ask. Really? Let's no other. Ah, okay. Maybe. Yes.
Teka, hindi pa namin alam kung saan kami papasok. Kasi merong Phuket, tapos merong Ho Chi Minh. Eto na. Sakay na kami aeroplano. Baka hindi pa Phuket. Ayan na, ang mga airplane. Kaya wag mo na silang patulan. Gawin mo na lang yung kalakasan. Ang lahat ng bagay na nanaisip mo. Untuk mengikut nombor Ito na, nasa aeroplano na kami. Out na aeroplano to Perkara tempat Ho Chi duduk Minh. dan bos adalah tidak digalakkan sama sekali. At ito na nga mga kaburat, kung mapapansin nyo nga ay maliwanag pa. 7:35 na nga pala ng gabi dito. Pero bago palang lulubog ang araw. Ganito talaga sa Malaysia. Gabi na, pero may araw pa. At mamaya nga mga kaburat, kapag take off ng eroplano ay makikita nyo ang kabuuan ng Kuala Lumpur, Malaysia. Maganda kasi ang view kapag gabi, lalo na kapag nasa taas ka na. At ito na nga mga kaburat, papanood ko sa inyo kung paano mag-take off ang eroplano, lalo na pag gabi. Pinagdaanan yan, kaya sa Sokmed wag na wag kang papaloko. Di lahat ng nakikita dun ay totoo. Ito ang payong pinakaseryoso. Ano mang bagay dapat laging itodo. Daming nagsasabing madali lang, kasi di nila naranasan. Kaya wag mo na silang patulan. Gawin mo na lang yung kalakasan. Madali ang lahat ng bagay na nanaisin mo. Kailangan mong magsikap at maghirap upang makamit ito. Di madali ang lahat ng bagay na nanaisin mo. Kailangan mong magsikap at maghirap upang makamit ito. Tuloy lang kaibigan yan ang solid ko na tips. Balang araw iibigin ka ng taong di ka trip. Ano ba ang dapat na gawin mo? Lagi mo lang galingan hanggang sa magkalemo. Kahit di maniwala yung iba, malimit sabihin isipin sa akin ng ilan. Nahihibong pag nagsasalita ng mag-isa. Pilitin aminin ako ay adik na sa musika. Kalmado walang tangan na dinadala. Malayo to sa alanganit mga babala. Iwasan mo lang lagi sumagot ng pabalang. Laging magpakumbaba, galit wag magpadala. Maging abala upang merong mapala. At wag mag-aksaya ng oras sa di dapat. Wag kang madala sa pagsubok, laging laban. Manatili na handa, tumayo pag nadapaman. Daming nagsasabing madali lang, kasi di nila naranasan. Kaya wag mo na silang patulan. Gawin mo na lang yung kalakasan. Madali ang lahat ng bagay na nanaisin mo. Kailangan mong magsikap at maghirap upang makamit ito. Di madali ang lahat ng bagay na nanaisin mo. Kailangan mong magsikap at maghirap upang makamit ito. Alam kong hindi madali, tunay lang magtatagal. Sinakripisyo, kasintahan, musika mas minahal. Una pa lang, alam ko nang dito na ako pinanganak. Kahit anong pagkabigo, tagumpay papakasalan. Di lang basta pinangarap, to ay kayamanan ko. Karugtong ng aking buhay at kapayapaan ko. Sa tuwing bilanggo ang isip at puso'y litong-lito. Buti merong pag-rap, siya ang naging sandigan ko. At sa mga may sabing di namin to matatawid, manood at makinig kung paano magpabilib. Puso ko mas lumamig, sa husga mas namanhid. Balang araw nasa taas, mga ginapang yung sahig. Hindi susuko sa laro, kaysa naman magpaalipin sa mapaglaro mundo. Tayo na piling paikutin ng sistema at ng salaming nakakabulag. Ganun man kabigat ang problema, tiwala kasama ko sa pagbuhat, yeah. Daming nagsasabing madali lang, kasi di nila naranasan. Kaya wag mo na silang patulan. Gawin mo na lang yung kalakasan. Madali ang lahat ng bagay na nanaisin mo. Kailangan mong magsikap at maghirap upang makamit ito. G-Sounds.
At ito nga mga kaburat, ang itsura ng baba kapag nasa taas ka na ng eroplano. Kitang-kita mo talaga yung ganda ng mga ilaw sa baba. At tuluyan na nga mga kaburat na dumilim ang paligid. Pero alam nyo ba mga kaburat na habang tumataas ang eroplano ay mapapansin nyo sa video na to na nakikita nyo pa rin ang liwanag ng araw. Heto nga mga kaburat, ipakikita ko sa inyo. Kung akala nyo na wala ng araw pero pagtaas ng eroplano, kitang-kita nyo pa ang liwanag ng araw. Grabe, apakaganda talaga ng view na yan. Mainitin ilang beses man usigin ng konsensya'y parang di rin tatalab pagkat ang puso ko ay bakal na may ngipin. Tahanan kong tinuring ang lansangan, inaral bawat kalakaran, sistemang simplihan lang ang galawan. Marahil di mo abot bawat sinyasan sa daanan yan ang susi upang di ka maisod sa lalakaran. At ayan na nga mga kaburat, apakaganda ng tanawin kapag andito ka sa taas at titingin ka sa baba. At hindi ko na nga namalayan mga kaburat, andito na pala kami sa Ho Chi Minh City, Vietnam at maglalanding na ang aming eroplano. At mas mababa na nga kami ngayon sa ulap. Kanina nga mga kaburat ay hindi na ako nakapag-video nang dumadaan kami sa ulap kasi napakalakas ng turbulence kasi nga sobrang kakapal ng ulap at parang uulan. O siya, kung kanina nga ay nakita nyo ang paglipad ng eroplano ay nakikita nyo naman kung paano naglalanding ang eroplano. Kaya panoorin nyo hanggang dulo kasi ang gagaling talaga ng mga piloto. Marahil may mga bagay na sadyang di ko walintana. Ang sukungin ng bawat maling hakbang kong itinama na ang tungo sa lugar na siyang aking kinamulatan. Yun ang naging dahilan upang akin ng talikuran na ang buhay na taliwas sa aking maling pagsuong. Kalakip ng bawat balang pinutok ay mapaurong sa lugar na limitado. Ang galaw ng di kakosa nakaguhit sa pader, pangalan na siyang kinilala. Patalemang nakaatang sa aking palad na may bahid ng dugo ng karuktong na sa damit na ipinahid. Kilusang naging akma sa pananaw na literal, kasalukuyang napabilang sa buganteng kriminal. Naging tulay bawat kargadang sinumpit sa tagiliran. Makasabay lang ng minsan ako'y napaligiran ng lahat ng mga nais sumubok sa pagkatao ko na di naging hadlang patungo sa pagbabago. Karanasan na nagturo. At ito na nga mga kaburat, touchdown na ang aming eroplanong sinasakyan sa Tan Son Nhat International Airport. At safe nga kaming nakarating dito sa Vietnam. Lubas ng airplane, nasa Ho Chi Minh na kami. Yo, bye-bye. Sarili ko buhay kung saan marahil sa iba ay kawangan sa akma sa naging buhay nila at ninais ang landas na sagana sa gulo, pangahas na kargadang nakatutok sa noo, ilang beses nang nalagay sa alanganin. Finally, we just landed at Tan Son Nhat na. Tan Son Nhat. Na para sa akin ang putulin ng Nanay ko nauna-una na naman. Akala mo ano, may check-in baggage kasi kami, antayin pa namin yun. Nabatid kong para sa akin din at sa makakabuti. Sa saloobin ko'y laging nakakahuli. Kaya naman isang awit ang inaalay ko. Pasasalamat po mula sa pangalan. Karanasan na nagturo, gamitin ang tigas itong ulo. Yeah. Sinamalat ko ng puso hanggang sa matuto na huwag kang sumuko. Bibilis ang panahon. Hey yo, what's up mga brat? Ayan na yung currently in Tan Son Nhat International Airport. And hahanapin namin yung bagahe namin. Kasi may bagahe kasi kami chinek in. Sobrang dami namin na napamili sa Malaysia. Kaya nagbagahe kami. Waiting! Hong Kong. Ho Chi Minh, asan si Ho Chi Minh? Si Kuala Lumpur. Dubai naman to. Asan ba yun? Ayun! Yun na ba yun? Ay, hindi pala. Ito na. Siguro. Hindi ko alam kung alin. Aking hindi ko alam bagay ko. May bag la. Ito nga.
Okay, I found it. Ayan na yung bagahe. Yung kay nanay. Ito sa inyo. Ah. Ay, ito na. Dito na. Ha? Harap? Ala, wag na. Ano naman yung umuusog. Ayan, nakuha ko na yung bagahe. Sinay. Bilis na. Mag-CR pa daw. Ang lakas ng ulan. Pagkababa namin dito sa Vietnam, sobrang lakas ng ulan, biglang pumatak ang ulan. Grabe. Ayun. Hantay kami na sasakyan. Napakaraming tao ngayon. Para yun na nga mga kaburat, nakasakay na kami ng taxi papunta naman sa bahay ng pinsan ko kasi doon kami tutuloy ngayong gabi. Sobrang lakas nga pala ng ulan dito ngayon at excited na nga kami makauwi kasi marami daw pagkain na handa para sa pagbabalik namin. At eto nga mga kaburat, ang kakainin namin ngayon, more on grilled at may sushi nga pala. Grabe, ang sarap naman ang handa na to. Kaya naman naupo na ako at hindi ko na napigilan ang sarili ko kaya kumurot na ako ng konti. Pinsan ko nga pala yung naka-gray si Ate Sel at yung lalaki kanina ay pamangkin ko naman yan at kasabay nga namin yan pabalik ng Pilipinas. At yung nagluluto naman sa unahan ay aking ninang at aking mga pinsan. Sana nga ganito ang pagkain araw-araw, yung yayamanin at puro ihaw. At sa pagbabalik nga namin dito sa Vietnam ngayon ay kinabukasan marami kaming gagawin at marami kaming papasyalan. At kung gusto nyo nga mapanood ang mga next video ko habang nag-stay kami dito sa Vietnam ay huwag nyo kalimutan na i-subscribe ang aking YouTube channel, Kaburat. At doon yung makikita lahat ng pinagagawa ko dito sa Vietnam. At ito nga mga Kaburat, maglaway kayo sa pagkain na kahain. Alam ko, tumutulo na laway mo. Bye-bye!